Nagbabala ang Health Department kaugnay sa posibleng panganib ng pagkakuryente sa kasagsagan ng mga pagbaha. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nagpaalala ang Department of Health sa panganib na pwedeng idulot ng pagkakakuryente sa panahon ng tag-ulan at mga malawakang pagbaha. Ayon sa DOH, ilan sa mga epekto ng pagkakakuryente ng katawan ay ang pagkawala ng kontrol sa mga muscle, pagtigil ng heartbeat, paghinto sa paghinga, pinsala sa internal organs, nerve damage at pagkalapnos ng balat. Nagbigay rin ang DOH ng ilang tips para maiwasan na makuryente ngayong tag-ulan at mayroong pagbaha. Bago ang pagbaha ay tanggalin sa saksakan ang lahat ng mga appliances. Ilagay sa mataas na lugar ang appliances at patayin ang main switch kung kinakailangan. Kung sakaling mayroon ng baha ay huwag nang lumusong dahil pwedeng may kuryente ang nilulusungan na baha. Huwag hawakan ang anumang electrical appliance na basa o nasa tubig at itawag na kagad sa mga otoridad kung may sirang kable o poste ng kuryente. Pagkatapos ng baha, umiwas muna sa mga poste at linya ng kuryente. Ipatingin kaagad sa electrician ang electrical system ng bahay o gusali at patuyuin muna ang appliance bago ito gamitin. Tumawag sa 911 o sa local emergency hotline kung sakaling mangailangan ng tulong. Personal naman na nakiramay si Health Secretary Ted Herbosa sa naulilang pamilya ng barangay health worker na aksidenteng nakuryente sa tent na malapit sa kanilang barangay health station sa May Kawayan, Bulacan, habang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin. Sinaluduhan rin ng DOH ang dedikasyon ng pumanaw na BHW na si Ginang Cristina Padora para sa 12 taong serbisyo nito sa kanilang barangay. Nangako ang kalihim na susuportahan ang anak ng yumaong BHW para makapagtrabaho sa DOH matapos itong makagraduate sa kolehiyo kamakailan. Suportado rin ni Herbosa na maisabatas ang Magna Carta for BHWs na nagsusulong ng regular na allowance, benepisyo at proteksyon para sa mahigit 250,000 barangay health workers sa buong bansa. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.